A blessed Sunday, Church. Sige po, inaanyayahan ko po ang lahat na tumayo. Amen. Are you ready to praise God? Amen. Hallelujah. Sabi nga po sa Psalm 150 verse 6, let everything that has breath praise the Lord. So at this moment, let's give every praise, every word of worship to Jesus, our King. Amen? Amen. Amen. Whoa.
with you, my Lord. Jesus, you are the Savior of my soul. And forever and ever I give my praises to you. Amen. Jesus, you are the Savior of my soul. And forever and ever I give my praises to you. King of majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord. Just to be with you, my Lord. King of majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord. Just to be with you, my Lord. Jesus, you are the Savior of my soul. Hey, hey, hey. And forever and ever I give my praises to you. Jesus, you are the Savior of my soul. And forever and ever I give my praises to you. Jesus, you are the Savior of my soul. And forever and ever I give my praises to you. And forever and ever I give my praises to you. And forever and ever I'll give my praises to you. Amen. Hallelujah. Jesus, the Savior of our soul. And we will forever sing praises to you, O God. Hallelujah. Wonderful, merciful Savior, precious Redeemer and friend. Who would have thought that a lamb could rescue the souls of men? Oh, you rescue the souls of men. You are wonderful, merciful Savior, precious Redeemer and friend. Who would have thought that a lamb could rescue the souls of men? Oh, you rescue the souls of men. You are the one that we praise. You are the one we adore. You give the healing and grace. Our hearts always hunger for. Oh, our hearts always hunger for. For you are the one
Oh, our hearts always hunger for wonderful, merciful Savior, precious Redeemer and friend. Who would have thought that a lamb could rescue the souls of men? Oh, you rescue the souls of men. Wonderful, merciful Savior, precious Redeemer and friend. Who would have thought that a lamb could rescue the souls of men? Oh, you rescue the souls of men. You are the one that we praise. You are the one we adore. You give the healing and grace. Hearts always hunger. Oh, our hearts always hunger. Oh, our hearts always hunger. Oh, our hearts always hunger for. Jesus, beautiful Savior, God of all majesty, raised and King, Lamb of God, holy and righteous, blessed Redeemer, bright morning star. All the heavens shout your praise. All creation bows to worship you. How wonderful, how beautiful, name above
beautiful Savior, God of all majesty, risen King, Lamb of God, holy and righteous, blessed Redeemer, bright morning star. All the heavens shout your praise. Hallelujah! We shout your praise, Jesus! All creation bows to worship you. How wonderful, how beautiful, name above every name, exalted high. How wonderful, how beautiful, Jesus, your name above every name, Jesus, my Jesus. I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love you. I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love you. I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Yes, we love you, Jesus. Let's sing, church.
Hallelujah. Truly, Jesus, you're the name above every name. Your name is beautiful. Your name is wonderful. And in your name, we are saved. We are healed. We are delivered. Hallelujah. For your name is powerful, Jesus. And your mercy is boundless, Lord God. That even though we're undeserving, you have saved us from our sin. You have rescued us, oh God. Oh, what a Savior you are, Jesus. You are wonderful. Hallelujah. Church, let's sing this song as a prayer. Sing hallelujah, Christ is risen. Bow down before Him, for He is Lord of all. Sing hallelujah, Christ is risen. Truly, Jesus,
that you alone deserves the highest praise, glory, honor, and blessing. And everybody will say, Amen. Amen. Please be all seated. No. Okay na yun. Oo, yung ano na lang. Oo, okay na. Yung, isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Are we blessed? Sabihin nyo nga po sa inyong katabi, are you blessed? Diba? Doon po sa kanta, nung last part po, diba, God is risen. Kaya naman po, nandito tayo because, diba, God is risen. Nabuhay ang Diyos na ating Panginoong Hesus. Kaya sa masagabong palakpakan naman po para sa Kanya. Amen. Sige po, isang mapagpalang umaga po muli sa bawat isa. At binabati po namin yung aming mga tagapanood via online live streaming. Maraming salamat po sa presensya nyo sa umagang ito. At ating pong aralin sa umagang ito, yung isang bagay na marapat nakikita sa buhay ng isang Kristiyano. Diba, tayo po kung minsan madali nating sabihin, diba, nandun yung free will natin eh. Nandun yung kalayaan natin na gumawa ng bagay, na mag-isip ng ano. Pero dito po sa ating teksto na pag-aaralan sa umagang ito, ipapamulat, ipapakita ni Apostol Pablo na maging siya bilang apostol, marami ding mga challenges, lalong-lalo na pagdating po sa 1 Corinthians. Yung mga Corinthians believers na hindi po tanggap siya bilang isang apostol. Kaya naman siya'y sumulat at ipiniliwanag niya yung kanyang side bilang isang apostol. Na siya, malaya siya, pero yung kalayaan na yun ay hindi niya ginamit para ipilit dun sa mga taong gusto. Kundi pinaliwanag niya sa mga makabuluhang bagay kung ano pa yung nararapat na disiplina o dapat gawin ng isang mananampalataya. Ang title po ng pag-uusapan natin sa umagang ito ay pinamagatan ko pong Winning Move. Hango po yan sa unang Korinto, Kabanata 9, talatang 11 hanggang 27. O 1 Corinthians chapter 9, verse 19 to 27. Sige po, pwede po ba tayong tumayo para po sa ating pananalangin? Yan. Ama naming Diyos na nasa langit, Panginoon, salamat po sa kabutihan mo, sa biyaya mo, katapatan mo, na patuloy nga pong sumasa amin. Salamat po sa araw na ito na patuloy mo kaming tinipon sa isang layunin na hindi lamang marinig, Panginoon, ang iyong salita, hindi lamang sumamba, kundi, Panginoon, magpalakasan ng aming buhay spiritual. Salamat po sa pagkakataon na patuloy mong binibigay upang maibalik naman po namin yung mga biyayang patuloy po naming tinatanggap mula po lamang sa iyo. Hayaan mo po na ang banal na Espiritu siyang mangusap sa bawat isa sa amin sa mensaheng nais mong iparating, O Lord God. Tunay nga na ito'y magamit namin sa aming mga buhay, sa aming puso, sa aming kaisipan, na kayo lang ang Diyos na mataas at maluwalhati sa aming kalagitnaan.
Pinupuri ka namin, sinasamba at binabalik namin ang lahat ng ito, Panginoon, sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen and amen. Sige po, manatili po tayong nakatayo at samahan niyo po akong basahin natin yung ating teksto sa umagang ito. 1 Corinthians chapter 9, verse 19 to 27. Yan. Sabi nga po dyan, malaya ako at di alipin ni numan. Ngunit nagpaalipin ako sa lahat upang makahikayat ako ng mas marami sa Panginoon. Sa piling ng mga Hudyo, ako'y namuhay tulad ng isang Hudyo upang mahikayat ko sila. Kahit na hindi ako saklaw ng kautusan, nagpailalim ako rito, alang-alang sa mga nasa ilalim ng kautusan, upang mailapit ko sila sa Diyos. Sa piling naman ng mga hintil na hindi saklaw ng kautusan ni Moses, ako'y naging parang hintil upang sila'y mahikayat ko rin. Subalit, hindi nangangahulog ang hindi ko sinusunod ang mga utos ng Diyos, sapagkat ako'y nasa ilalim ng kautusan ni Kristo. Sa piling ng mahihina sa pananampalataya, ako'y naging parang mahina rin upang mahikayat ko sila. Ako'y nakibagay sa lahat ng tao upang sa lahat ng paraan ay makapagligtas ako kahit ilan man lamang. Ginagawa ko ang lahat ng ito para saan daw po? Alang-alang sa magandang balita upang makabahagi ako sa mga pagpapala nito. Alam ninyong ang mga kalahok sa paligsahan ay tumatakbong lahat. Ngunit iisa lamang ang nagkakamit ng gantimpala. Kaya't pagbutihin ninyo ang pagtakbo upang kamtan natin ang gantimpala. Ayan. Lahat ng manlalarong nagsasanay ay may disiplina sa lahat ng bagay upang magkamit ng isang gantimpalang panandalian lamang. Ngunit ang gantimpalang hinahangad po natin ay panghabang panahon. Hindi ako tumatakbo ng walang patutunguhan at hindi rin ako sumusuntok sa hangin. Ano daw po yung ginagawa niya? Subalit sinasanay ko at sinusupil ang aking katawan upang sa gayoy hindi ako maalis sa paligsahan pagkatapos kong mangaral sa iba. Amen. Sige po, pwede na po tayong tumayo. Umupo po. Sorry. Nakatayo na po pala tayo. Diba? Yan. So dito po, introduction po lamang sa ating passage sa umagang ito. Sabi nga po si Apostle Paul's continuous discussion. Kasi kung mababasa niyo po yung chapter 8, nandun din po yung Christian freedom o yung kalayaan at yung responsibilidad na kalakip po ng ating malayang pag-iisip. Some people in Corinth question Paul's authority. Ito nga po yung nabanggit ko kanina, as an apostle, because he chose not to accept financial support from the church. At sa chapter po na ito, dinipensahan ni Apostol Pablo yung kanyang apostleship o yung kanyang pagka-apostol. Kaya naman, dun pa lang sa first verse ng chapter 9, madiin na po yung kanyang binabanggit, di ba? Sabi nga po doon, am I free? Am I not free? Am I not apostle? Hindi po ba kayo yung aking, sinasabi niya, katibayan kung bakit ako apostol, bakit ako tinawag ng Panginoon. Paul uses himself as an example of self-discipline and sacrifice in this chapter. Even though he has the right to receive material support, hindi niya po tinatanggap yun. Diba? Mamaya po makikita natin. He refuses it so that nothing will hinder yung pag-share niya ng God's Word. He describes his ministry approach, becoming all things to all people, to reach as many as possible for Jesus Christ. Dito po sa ating passage, talakayin po natin bilang mga mananampalataya, bakit kailangan po ng disiplina? Bakit ba kailangan ang self-discipline bilang isang Kristiyano o isang tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo? Number 1, upang makahikayat tayo ng tao. Ilang beses pong binanggit ni Apostle Paul, yung sa kanyang sulat mula 19 to 21. Sabi nga po dyan, babalikan ko po. Malaya ako at di alipin ni numan. Ngunit, nagpapaalipin ako. Saan daw po? Sa lahat na may purpose upang makahikayat ng mas marami sa Panginoon.
Sa piling ng mga Hudyo, siya'y namuhay tulad ng isang Hudyo upang makahikayat po sila. Umahikayat niya yung mga Hudyo. Kahit na hindi siya saklaw ng kautusan, pero nagpailalim po siya rito, alang-alang sa mga tao na mailapit sila sa Panginoon. Sa piling naman ng mga hintil, di ba? Hudyo, hintil. Hindi saklaw ng kautusan ni Moses. Siya po ay namuhay parang hintil. Ano daw po yung reason? Upang makahikayat din po siya. Subalit, hindi nangangahulugan na hindi daw niya po sinusunod yung utos ng Diyos. Dahil siya ay under, saan? Sa kautusan ni Kristo. Under grace. Di po ba yung gusto niya sabihin dyan? Sa piling ng mahina sa pananampalataya, yung weak, naging parang mahina rin po siya upang makahikayat po siya ng mga tao. Lahat ng ginagawa niya ay isang paraan para pumadala ang tao sa harapan ng Diyos. Diba? Yun po yung main goal yung main purpose ni Apostol Pablo kung bakit siya tinawag ng ating Panginoon. Upang sa lahat ng paraan ay makapagligtas siya ng kahit ilan lang lamang. Diba? Hindi po tayo yung nagliligtas. Ang Diyos ang nagliligtas. Pero dinadala natin ang mga taong ito palapit sa Diyos sa pamamagitan ng ating buhay. Diba? Sa pamamagitan ng ating pananalita. Yun po yung gustong sabihin ng Panginoon sa pamamagitan ni Apostol Pablo. Sabi nga po diyan, ang gawain ng paglilingkod ay maaaring makahikayat po tayo panandalian. Pakaisa sila sa atin. Pero meron silang nais makita kung tunay nga ba yung ating paglilingkod na ginagawa para sa kanila. At kapag nakita na nila ang tunay nating paglilingkod, ito po yung magdidikta kung sila po ay makikiisa o hindi. Dahil tayo ang pinagkukunan ng mga ito kung sila ay magpapatuloy o hindi. Diba? Sabi ko po kanina, yung buhay natin, yung laging tinitignan. Kaya napakahalaga ng disiplina para makahikayat tayo ng tao. Tulad po ng tinura ni Apostol Pablo, handa siyang magpaalipin bilang tagapaglingkod. Dahil ito, o upang ito ay makahikayat siya ng maraming tao sa Panginoon. Diba? Hindi niya pinagmamalaki na siya'y apostol. Diba? Sinabi nga po rin sa verse 1 to 3. Pero yung bagay na yun ay lagi niyang inaasam. Dahil yun yung tinawag siya. Doon po siya tinawag ng Panginoon. Ano man yung mga sinasabi sa kanya, pinapakita lang niya sa kanyang pamumuhay at maging sa kanyang pananalita. Sabi po dyan ng question, bakit kaya ginagawa ni Apostol Pablo yung bagay na ito? Ano yung reason niya behind that? Sabi nga po dyan, to glorify God, upang maluwalhati ang Diyos. Handang magpaalipin si Apostol Pablo, sukdulang ibaba niya ang kanyang pagkatao, mahikayat lamang niyang mga Hudyo. Kahit na hindi siya saklaw ng kautusan, ay namuhay siya kasama ng mga Hudyo, alang-alang sa mga taong sakop ng kautusan. At gayon din naman, sa piling ng mga hintil, siya ay namuhay na parang hintil. Bagamat namuhay siya sa piling ng mga Hudyo at hintil, hindi niya nilabag yung utos ng Diyos. Kaya napakahalaga ng ating pamumuhay para makahikayat po tayo ng tao. Bigyan po natin ng ilustrasyon. Sabi po dyan, bakit may mga Kristiyanong na i-compromise ang kanilang pamumuhay bilang mga lingkod ng Diyos? Dahil po sa tawag ng mundo o yung nagiging pattern o conform to the pattern of this world. Diba sabi po ni Pablo sa kanyang sulat, Romans chapter 2, do not conform to the pattern of this world. Ano ba yung kalaban ng conform? Transform, di po ba? By renewing of our minds. Dahil dito natin makikita yung kalooban ng Diyos sa buhay po natin. Diba? Ito yung dahilan kung bakit mahirap makahikayat ng tao ang Kristiyano na dalawa po yung uri ng pamumuhay. Tayo po, born again. Tayo tinawag. Diba? Sabi ng iba,
ay, born again, maraming bawal. Marami pong bawal dyan. Pero, totoo naman, dahil yung 10 utos nga, hindi natin kayang gawin eh. Yung 300 plus na utos ng Diyos, hindi natin kayang gawin. Diyos lang ang makapagpapabago sa atin. Sa gawa ng Diyos, di ba? Kaya tayo, nagbago ng buhay. Nagbago ng pamumuhay. At binabago ng Diyos yun sa bawat araw ng ating buhay. Kung handa nating nailapit yung buhay natin sa Diyos. Kaya napakahalaga po ng disiplina. Dahil po dito, kaya mong limitahan, bakuran, yung kasalanan na pwedeng magawa po natin. Diba? Sabi po dyan, paano daw na i-compromise ng Kristiyano ang kanyang pamumuhay? Ito po yung hilig ng laman at tuntunin ng isip. Sinabi rin po ni Apostol Pablo sa Romans 7, maging siya. Sabi nga po niya dyan, kung alin ang ayaw kong gawin, yung laman, yun po yung aking nagagawa. At yung gusto kong gawin, ay hindi ko magawa. Diba? Ganun kasi nasa flesh tayo eh. Pero dahil sa biyaya ng Diyos, patuloy niya tayong ginaguide dun sa nais niya kung handa natin gawin yung gusto ng Panginoon. Dahil sa tawag ng malayang kaisipan, yung ating free will, kaya mong gawin ang lahat. Madali lang sa Kristiyano na gawin ang nais niyang gawin, kahit nalabag ito sa Diyos. Pero alam po natin na ito'y may consequences. Di po ba? Kaya po dito binilin ni Apostol na paano daw inilalarawan ni Pablo ang tamang paggamit ng kalayaan. Kalayaan ay ginamit ni Pablo bilang pakikisama sa mga Hudyo, sa mga Hintil, nakikultura siya, nakisalamuha siya, subalit hindi siya lumabag sa kalooban ng Diyos. Hindi po siya nagkasala. Tulad ng pagsamba sa ibang Diyos. Gayon din, nakisama siya sa mga Hintil na parang Hintil upang mahikayat niya ang mga ito para sa kaluwalhatian ng ating Diyos. Diba yun po yung main goal niya, yung main purpose niya. There is no compromise agreement sa paggamit natin ng kalayaan, ng pag-iisip, kundi nakapaloob ito sa kalooban lagi ng Diyos. Gumagawa siya ng hakbangin, nakikisama siya sa mga tao ayon sa kalooban ng Diyos. At ang tinutungo po ng kanyang buhay bilang isang lingkod ng Diyos ay to glorify God. Diba? Mag-glorify ang Diyos sa lahat ng aspeto ng kanyang ginagawa. Kaya nga binanggit po niya, di ba? Sa Colossians 3:23, ano po yung sinabi doon? Ano po yung binabanggit ng Panginoon? Diba? Whatever you do, do it for the glory of God. Hindi sa mga tao kayo naglilingkod, kundi sa Diyos na hindi nakikita. Dahil yun yung ating master. Dahil siya lamang yung nakapagbibigay sa atin ng lahat ng meron po tayo. Maging katwiran natin ang pananaw ni Apostol Pablo na kaya niya sinusupil ang kanyang sarili dahil nais niyang makahikayat ng tao. Maging totoo sa ating pamumuhay. Iba lagi po nating asamin po ito na maging tunay tayo sa harapan ng Diyos. Unang-una sa harapan ng Diyos at pagkatapos sa harapan ng tao. Maging totoo po tayo sa ating pamumuhay. Kaya nating disiplinahin ang ating sariling kaisipan laban sa filosofiya ng tao at mga katwiran na lumalaban sa prinsipyo ng Diyos. Kasi ganun ang tao di ba? Maprinsipyo. Laging may sinasabi. Pero lahat ng yun ay dapat bumabangga kung ito ba ay kalooban ng Diyos o hindi. Maging lahat ng ginagawa natin, maging anumang desisyon, kung ito ay lumalaban sa kalooban ng Diyos, then stop it. Diba? Tigil po natin. Pangalawa po, bakit daw dapat nating disiplinahin ang ating sarili bilang isang lingkod ng Diyos upang maipangaral natin ang mabuting balita? Sabi po dyan sa 21, sa piling naman ng mga hintil na hindi saklaw ng kautusan ni Moses, ako'y naging parang hintil upang sila'y makihikayat ko rin. Subalit, hindi ito nangangahulugang hindi ko sinusunod ang mga utos ng Diyos, sapagkat ako'y nasa ilalim ng kautusan ni Kristo. Sa piling ng mga mahihina sa pananampalataya, ako'y naging parang mahina
upang mahikayat ko rin sila. Ako'y nakibagay sa lahat ng tao. Di ba? Nakibagay sa lahat ng tao. Upang sa lahat ng paraan ay makapagligtas ako ng kahit ilan man lamang. Bakit daw po? Kasi ginagawa ni Pablo ang lahat ng ito alang-alang sa mabuting balita. Alang-alang sa magandang balita upang makabahagi ako dun sa pagpapalang dulot ng magandang balita na kanya pong tinanggap at sinampalatayanan. Ginagawa niya yung lahat ng paraan para madala sa harapan ng Diyos ang mga tao. Ang kalayaan kung hindi po natin didisiplinahin ng isang lingkod ang kanyang sarili sa paggamit po nito, tiyak na maililigaw po tayo. Ang bawat pananalita ay katwiran sa harapan ng Diyos at marapat na lumalapat ito sa salita po ng Diyos. Kung bibigyan po natin ng laya ang mga taong nagnanais na maunawaan ng malinaw ang aral ng Diyos, gagamitin po natin ang mga pagkakataong ito para po ma-share natin ang salita ng Diyos. Diba? Ang tao ganun eh. Lagi pong may dahilan. Diba? Lagi silang may rason. Pagka inimbitahan mo sa church, ay, busy ako. Marami akong ginagawa, may pasok, may trabaho ako. Diba? Pagka naman pupuntahan mo at yayayain mo sa gawain ng Panginoon, di, wala akong time. Di ba mga kapatid, sino po bang nakakaalam ng araw ng bukas? May nakakaalam po ba sa inyo na buhay pa tayo bukas? Di ba wala? Wala pong nakakaalam. Kaya naman, yung pagkakataon na laging ibinibigay ng Diyos sa atin sa araw na ito, dapat ito yung ginagamit at ibinabalik natin sa Kanya. Hindi ng 50%, kundi 100% na paglilingkod para sa Kanya. Kasi, hindi nga natin alam yung araw ng bukas eh. Kahit nasabihin mo malakas ka pa, wala kang sakit. Only God knows kung hanggang saan tayo dito sa mundo. Kaya naman, sa bawat pagkakataon, gamitin po natin yun mga kapatid para paglingkuran natin ang Diyos at ang ating kapwa. Diba? Lahat ng bagay binigay na sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang salita. Ng Kanyang salita na tinanggap natin, na sinampalatayanan natin, na nandito na po sa ating mga puso. Ang kailangan na lamang ay lumakbang po tayo palapit sa nais ng Diyos at sa Kanyang kalooban. Tanong ko po, sino po ba dito yung mga may ministry sa loob ng iglesia? Taas po natin ang ating kamay. Yan, di ba? E paano naman po yung iba? Di po ba? Ito pong gawain natin ay isang pagkakataon na ibinibigay ng Diyos sa bawat isa po sa atin, na paglingkuran natin siya. Paano natin siya mapaglilingkuran? Unang-una po sa loob ng iglesia. Di po ba? Ito yung ating stepping stone para po makalabas tayo. Kasi kung dito po, hindi natin inilalapat yung ating buhay bilang tagasunod ng Panginoon, paano pa po natin magagawa kung tayo'y nasa labas? Di po ba? Marapat dito po, binibigay natin yung time natin. Napakarami po ng ministry sa loob ng iglesia. Name it, di po ba? Ang hinihintay lang ng Diyos ay kung paano natin ilalapat yung ating buhay dun sa ministry, dun sa iglesia, dun sa katawan ng ating Panginoon kung saan po tayo nabibilang. Di ba? Sabi nga sa katawan, may iba't ibang bahagi. Kaya yung iba't ibang bahagi na yun, may purpose yun kung bakit yun natayo, kung bakit sila nabuo. Di ba? Para palaguin, palakasin ang ating iglesia. E paano pagkulang ng isang manggagawa? Paano lalakas at lalago ang iglesia kung hindi po natin ibinibigay yung ating buhay sa ministry na dapat nakikita ng Diyos na nakalagay po tayo. Kaya po isang hamon po yun sa bawat isa po sa atin. Huwag po nating hayaan na dumating yung araw, yung buwan, yung taon, yung linggo, na nanatili tayong nakaupo kung saan po kayo nakaupo ngayon. Di po ba? Bawat taon, dumarating po yun ay binibigay ng Diyos. Pero ang tanong, marapat ibinabalik natin sa ating sarili, nasaan na ba ako sa ministry na gusto ng Diyos sa buhay ko?
Di po ba? Dapat lagi po nating tinitignan yung perspektibo ng Diyos at hindi yung gusto lang po nating gawin sa loob ng iglesia. Paano daw po natin ito gagawin? Paglilingkuran natin ang ating kapwa-tao. Sabi ko nga po kanina, madaling sabihin na maglingkod sa ating kapwa, lalo na pag sa labas. Pero lagi po nating tatandaan na dito sa loob ng iglesia nag-uumpisa ang tunay na paglilingkod. Kung handa po nating ilakip, isama sa ministeryong nais nating pagdalhan na sa atin ng Diyos, di ba? Go, gawin po natin para sa ikalulugod ng Diyos. Si Apostol Pablo, ginamit niya ang lahat ng paraan upang makahikayat siya ng mga tao. Sukdulang magmukha siyang tanga o magmukha siyang mangmang, gagawin niya ang lahat alang-alang sa mabuting balita. At makabahagi siya, upang makabahagi siya sa mga pagpapala po nito. Diba? Sino ba si Pablo? Si Pablo po ay isang Pariseo. Pharisee among the Pharisees. Diba? Sa panahon po natin, ano ba yung level ng Pariseo? Pope, di po ba? Santo Papa. Pag Santo Papa ka, tinitingala ka, makapangyarihan ka, mayaman ka, pero ginibap lahat po ni Apostol Pablo yun. Kaya nga sinabi niya sa Philippians, Philippos chapter 3 verse 8, di ba? Inari kong kalugihan ang lahat ng bagay. Para saan? Makamit lamang si Jesucristo. Tinalikdan niya yung kanyang tungkulin bilang Pariseo para makamit niya at mapalapit sa ating Panginoong Jesucristo. Lahat ng ginagawa niya noon ay isang rubbish, isang basura lamang sa harapan ng Diyos. Doon niya napagtanto po yun. Kaya nga niya binitawan yun sa mga kapatid sa Philippians. Nalugi ba siya? Hindi. Bagamat yung mga bagay na yan ay sinasabing maganda, di ba? Dahil may kayamanan ka, dahil mayroon kang kilala ka, impluwensya ka, makapangyarihan ka, pero para kay Pablo, yung mga bagay na yan ay walang halaga sa harapan ng Diyos. Kung wala kang Diyos sa buhay mo. Di ba? Sabi nga po ng salita, sabi po dun sa salita ng Panginoon, without God, we are nothing. But with God, we have everything. Diba? Nasa atin na ang lahat kung mayroong Diyos na nananahan sa buhay po natin. Bigyan po natin yung halimbawa ng ating Panginoong Jesucristo. Nung siya po'y naglalakad sa kabayanan, nilibot niya po yung bayan at nagturo sa mga sinagoga para ipangaral yung mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Pinagaling niya yung lahat ng uri ng sakit at karamdaman nang makita niya yung napakaraming tao. Parang sasakay ka sa EDSA, dun sa mga bus, di po ba? Dun sa mga train station, makikita mo lagi, sa bawat umaga, napakahaba ng pila. Kala mo may taping, pero papunta po sila sa opisina. Kahit sinabi niya sa kanyang mga alagad, napakarami pong aanihin, ngunit kakaunti ang mga manggagawa ng Diyos. Diba? Yun po yung napakasakit at napakalungkot. Tayo po'y tinawag, hindi lamang po para umupo sa upuan na nanandyan po sa inyo. Tinawag tayo ng Diyos para maglingkod po sa Kanya. Para gawin yung pinapagawa niya, hindi yung gusto nating gawin para sa Kanya. Di po ba? Kaya nga po yung team natin empowered, speak the word. Di po ba? Hindi lang sinasabi mo, hindi lang nagsasalita ka sa pamamagitan ng gospel, kundi ipinamumuhay mo kung ano yung kanyang sinasabi. Nakikita po sa ating mga buhay. Yung liwanag, kapangyarihan, at yung halaga ng salita ng Diyos sa lahat ng tao. Dahil siya'y namatay para po sa ating buhay, sa ating kaluluwa na tayo ay maligtas, hindi mapahamak. Ang pagmamalasakit po ni Kristo sa mga taong nalilito at nanlulupaypay ay labis niyang kinahabagan. Nawa po, ganun din po tayo. Kaya po, sabi ko kanina, dun sa mga wala pa pong ministry, ito na yung chance, ito na yung pagkakataon, dahil hindi natin alam yung araw ng bukas. Diba? Huwag na po nating
sayangin yung pagkakataon na ibinibigay ng Diyos sa bawat araw ng buhay po natin na mapaglingkuran siya. Kaya ginamit niya ang pagpapagaling ng mga may sakit. Yun po yung ginawa ng Panginoon. Pagpapalayas ng demonyo, pagtutuwid sa mga marurunong, at ang panawagan niya sa mga Kristiyano na manalangin sa Diyos upang magpadala ng mga manggagawa para maipangaral ang mabuting balita. Di ba? Tayo po, sa loob ng 1 linggo, sukatin nyo yung araw na nabibigay natin sa Panginoon. Di ba? Pagdating ng Sunday, nandito tayo sa loob ng church para sa ating Sunday service. Monday, Tuesday, tatalo ng Wednesday, meron po tayong gawain, ang midweek service. At tatalon po, Friday, ang backbone ng iglesia, ang pananalangin. Ang tanong ko po, lahat po ba tayo kasama sa pananalangin? Nananalangin po ba tayo ng sama-sama pagdating ng Biyernes? O meron tayong mga dahilan at rason na hindi po isama, ilapat yung sarili natin dun sa ganong gawain? Hindi po ba? Kaya po marapat tignan po natin. Hindi naman sa buong linggo laging hinihingi ng Diyos yung oras na ibigay mo sa Kanya. Kundi sabi nga ng Hebrews 10:25, huwag niyong kaliligtaan ang mga gawain, ang pagdalo sa mga gawain. So hindi lang po every Sunday may gawain tayo sa iglesia. 'Di ba? Meron tayong midweek, meron tayong prayer, at meron tayong dawn watch. Ako minsan wala po ako. Pero 'di ba? Maraming salamat kasi tinutuwid ako ng Diyos. 'Di ba? Ganun din po. Kailangan po inilalapat natin yung buhay natin para po sa gawain sa Panginoon. At hindi sa anumang mga bagay na pansamantala lamang. Ba, pwede naman natin gawin yan eh. Pero yung oras at araw na itinakda ng Diyos para nandoon po tayo, di po ba, lagi tayong hinahanap ng Diyos eh. Sabi, last point po natin. Bakit daw po natin marapat disiplinahin ang ating sarili bilang lingkod ng Diyos upang makamit natin ang gantimpala? Sino po bang may gusto ng gantimpala? 'Di ba? 'Di ba lahat po tayo gusto natin ng gantimpala. Hindi gantimpala dito sa mundo, kundi gantimpala sa langit na Diyos mismo ang magbibigay sa atin. Basahin po natin. Alam ninyong ang mga kalahok sa paligsahan ay tumatakbong lahat, ngunit iisa lamang ang nagkakamit ng reward. Kaya't pagbutihin ninyo ang pagtakbo, wag lang po tayong madadapa upang kamtan ninyo ang gantimpala. Sabi nga po diyan, nagbigay siya ng halimbawa, lahat ng manlalarong nagsasanay ay may disiplina sa lahat ng bagay. Totoo po yan. Upang magkamit ng isang gantimpalang panandalian po lamang. Ngunit ang gantimpalang hinahangad po ng isang lingkod ng Diyos, ng isang Kristiyano, ay ang eternal na gantimpala. Panghabang panahon. Di po ba? Ito po yung corona na ni-research ko po. Ito po daw yun, ibinibigay nung unang panahon sa mga magtatagumpay. Dahil iisa lang yung nagtatagumpay. Doon po sa takbuhan. Yung wreath crown. Ito po ay corona. Corona, hindi pong corona tinik yan ha. Celery po yan, wild celery, na ibinibigay dun sa mananalo, sa nag-iisang mananalo. Dun po sa Ismaik Games po nila, o tinatawag na, ito po yun. Yan, Nemean Games. Yan po yung, diyan po kilala at sikat ang Corinthian believers, o yung iglesia ng Corinto. Hindi po yan Olympic, pero isa po sa Olympic, dahil twice a year, ginagawa po yan. Doon po sa kanila, nung unang panahon. Yan po yung entrance, pagtatakbo po sila. Ayan po yung halimbawa nun. Kaya nga di po ba, laging sabi nga po dyan, hindi ako tumatakbo ng walang patutunguhan at hindi ako sumusuntok sa hangin. Ibig sabihin, bilang isang runner, nakasali po dun sa paligsahan na yun, ang aim niya ay makuha yung prize. Di ba? Dahil iisa lang ang mananalo. At yun yung gusto ng bawat kalahok na kasali po dun sa paligsahan na yun.
Hindi sila sumali doon ng para wala lang, ng para matalo lang, kundi ang aim po nila to win that prize. Sabi po diyan, subalit sinasanay ko at sinusupil ang aking katawan. Diba? Nagpa-practice sila, dinidisiplina nila yung kanilang sarili, upang sa gayoy hindi ako maalis sa paligsahan pagkatapos kong mangaral sa iba. Diba? Kung babasahin niyo bakit nilakip ni Apostol Pablo yung athletics, yung paligsahan na ito. Kasi sabi ko nga po sa Korinto, ito po yung nagaganap. Pag binasa niyo po yung Acts 18, makikita po natin yung trabaho ni Apostol Pablo. Siya po ay tent maker, kasama ni Aquila at ni Priscilla. Kaya po naging tent maker sila dahil sa paligsahan na yan. Dahil tumatagal po yan nang hindi aabot ng 1 buwan. So, ang lahat ng tao kailangan merong masusulungan, merong tent na matitirahan. At yun, yung ginagawa pong trabaho ni Apostol Pablo nun. Hindi siya humingi ng suporta dun sa iglesia ng Korinto. Ang ginagawa po niya, nagtatrabaho siya para masustain yung kanyang pangangaral ng mabuting balita. Ano daw po yung ating gantimpala? Siyempre po, ang makalangit na gantimpala. Ang paligsahan na ating sinalihan ay kailangan ng disiplina na may matibay na layunin sa iyong pagsama sa paligsahan. Diba? Tulad nila, nag-iensayo sila. Hindi natin alam kung ilang taon, ilang buwan, bago sila sumabak o sumali sa paligsahan. Ganon din po tayo. Kailangan dito ay masikap, kalimutan ng sarili, at mahabang paghahanda dahil ang ating sinalihan ay patungo sa makalangit na gantimpala. Diba? Hindi po dito, hindi nagtatapos eh. Diba naalala ko po yung prayer ni Lord dun sa John 17. Sabi niya dun sa panalangin niya, diba na tayo bilang mga mananampalataya, hindi naman tayo inalis ng Diyos eh, dito sa mundong ito. Nung tayo tinawag, nung tayo tumugon sa tawag ng Diyos, tayo nandirito pa. Ano po yung ibig sabihin nun? Na meron pa tayong purpose. May layunin ng Diyos kung bakit nananatili pa tayo dito sa mundong ito. Sino man ang nais na sumunod kay Kristo ay limutin ang kanyang sarili at pasanin ang kanyang krus. Ngayon po, pagka sinamarize nyo yung ating text, 2 bagay yung binabanggit po dyan. Yung una, self-denial, at pangalawa, self-control. Pag isa-summarize po natin, di po ba? Yun yung marapat kailangan po natin. Self-control and self-denial. Di ba? Dininay ni Pablo kung sino siya. Hindi niya ipinagtaasan na siya'y apostol, pero ginagawa niya ang lahat ng kanyang magagawa alang-alang sa mabuting balita ng kaligtasan. Ano ang ating papasanin? Kung may gantimpala, syempre meron po tayong papasanin. Meron tayong gawain na dapat gawin. Gawaing espiritual. Kailangan ng disiplina sa pananalangin, Bible study, pagsamba, pagtatyaga, at pagtitipon. Lahat ng ito ay nagpapatatag at nagpapasigla ng ating buhay espiritual upang makatagal tayo sa takbuhin na ating pong sinalihan. At hindi mawala ng sigla yung ating buhay espiritual. Di po ba? Ano pa raw po? Gawain pang iglesia. Ang paglilingkod na ating ginagawa sa ministeryo ng iglesia ay nangangailangan po ng disiplina. Sa katawan, disiplina sa oras, sa ating gawaing pisikal. Diba tayo, gumigising tayo ng napakaaga para nandito tayo sa loob ng church. Hindi po nawawala yun. Hindi po yun nasasayang. Diba lahat ng ginagawa natin para sa Panginoon, di yun masasayang eh, diba? 1 Corinthians 15:58. Diba? Lahat po yun, hindi yun masasayang. Kaya po, sinasabi dito ni Apostol, huwag tayong manghinayang para sa ating Panginoon. Upang pag-ibayuhin, ito yung nagtutulak sa atin upang pag-ibayuhin ang ating paglilingkod sa hirap man o sa ginhawa. Tulad ng tinura ni Apostol Pablo na sinusupil niya ang kanyang katawan upang hindi siya mawala sa paligsahan. Hindi po nangangahulugan na hindi siya maliligtas. Kung hindi, masasayang yung kanyang reward na inaantay sa paghalap niya sa Panginoon. Di
Diba, yun po yung mawawala, yun po yung nasasayang kung hindi po natin dinidisiplina yung ating mga sarili bilang mga lingkod ng Diyos. Sayang yung ating ginagawa. Gusto po ba natin yun? Parang tahimik po ah. Gusto niyo po ba yun? Na masayang yung reward po natin sa langit? Diba, hindi. Wag po. Ito po yung aking iiwang verse bago po tayo mag-conclude. Filipos chapter 3 verse 14. Ito'y tinitignan ko dun sa perspective dun po sa 1 Corinthians chapter 9. Nagpapatuloy nga ako tungo sa hangganan upang kamtan ang gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos. Si Pablo po ang nagsasalita. Sa pamamagitan ni Kristo Jesus, ang buhay nahantong sa langit. Diba? Sabi doon, I press on. Sabi ni Apostol Pablo, nagpapatuloy po siya. Ano man yung layo ng kanyang tinatakbo, hindi siya tumitigil. Na marating yung finish line. Na marating si Kristo na kanyang mayakap. Diba? Na si Kristo na magsasabi sa kanya, come, my good and faithful servant, enter into my rest. And last po, Hebrews chapter 12, verse 1 and 2. Kaya nga dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, tanggalin natin ang anumang balakid at ang anumang kasalanang kumakapit sa atin. Ano daw po ang dating dapat gawin? Buong tiyaga tayong tumakbo sa takbuing nasa ating harapan. Tulad po ng mga kasali po sa paligsahang iyon. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus, fixing our eyes unto Jesus, the author and finisher of our faith, the perfecter of our faith. At bilang pangwakas, ang kalayaan na ating pag-iisip ay tayo po ang may kontrol. Kaya marapat na disiplinahin natin sa tamang paglilingkod dahil ang gantimpala na inaasam natin ay nangangailangan ng layunin at disiplina. Ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay, ay hindi po pala. Ang buhay Kristiyano ay nangangailangan ng sikap, tiyaga, paglimot sa sarili, at masusing paghahanda. Bakit? Dahil sa paligsahan na ating sinalihan ay patungo po sa eternal na buhay. Kaya marapat na gamitin natin ang kalayaang kaloob ng Diyos hango sa kanyang prinsipyo at hindi po sa sariling interpretasyon natin. Huwag nating sayangin ang inumpisahan ng Panginoon dahil lamang sa ating prinsipyo at makataong filosofiya. Ang aral ng Panginoon ay malaya po nating isabuhay sa pamamagitan ng pagdidisiplina sa ating katawan at pag-iisip upang maisunod natin ng malaya ang salita ng Diyos na ating pong tinanggap. Maraming salamat po. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na nasa langit, purihin ka sa kaitaasan. Ikaw lamang, O Diyos, ang patuloy na tinataas ng aming mga buhay. Salamat po sa umagang ito na binuksan mo, Panginoon, yung liwanag, katotohanan ng iyong mga salita, Panginoon, na ang lahat ng aming ginagawa hindi po mawawala ng kabuluhan kung ito po ang layunin po namin ay mag-glorify ka, O Lord God. Salamat po, Panginoon, sa bawat kapatid naming naririto. Tulungan mo sila, Panginoon, na humakbang ayon sa naisin mo, Panginoon. Tulungan mo sila na makita nila at mailakip ang kanilang sarili sa ministeryong nais mong paglagyan sa kanilang buhay. Upang sama-sama po kami, Panginoon, ng iglesyang ito ang katawan na kung saan, Panginoon, kami nabibilang na lumago, ma-empowered, Panginoon, ng iyong kapangyarihan at maglingkod, O Lord God, sa aming kapwa. Panginoon, purihin ka at sambahin at patuloy na ang pagpapala mo na hatid ng iyong mga salita ay sumaamin po sa umagang ito. Ito po ay aming samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen and amen. Thank you po. Sige po, dadako na po tayo sa ating pagbibigay. Nawala yung kodi ko, wait lang. Sabi mo sa Malakias 3:10,
Dalhin ninyo ng buong buo ang inyong mga ikasumpong bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan sa aking tahanan. Subukin niyo ako sa bagay na ito kung hindi ko buksan ang mga bintana ng langit at ibusin niyo ang masaganang pagpapala. Dahil po sa pagbibigay ng ating handog dito sa tahanan ng ating, itong church na to, tahanan ng ating Diyos to na tayo po ay pagpapalain, pati na rin po yung ating simbahan, itong ating church. Di pa po nung nakaraan, yung nag-celebrate tayo ng ating ng church anniversary, di po ba? Isa po yun sa pagpapala kasi saan tayo nag-celebrate? Di ba sa labas, hindi po dyan sa labas, dun sa Antipolo. Kaya isa po yun sa pagpapala kasi pinagkaloob ng Diyos na makapag-celebrate tayo ng anniversary, 34th anniversary sa labas. Ayun po. At hindi na po tayo nahirapan maghanap ng, hindi na po, may ginamit na po ang Panginoon na yung service natin, di ba? Na hindi na tayo nahirapang maghanap ng jeep, ng kung ano. Kundi may ginamit yung Panginoon na tao na mapagamit sa atin yung van, di ba? Ibig sabihin, di aircon pa. Kaya yun, kaya ganun po pagpapala yung ating Panginoon Diyos na pinagkaloob ng Panginoon Diyos na maano natin yung celebration natin na masaya, na matagumpay. At kitang-kita naman po sa lahat na nag-enjoy po lahat. Ewan ko po lang sa iba, baka ano yun, baka hindi po, baka naligaw lang pag hindi sila nag-enjoy. Kaya yung mga pinagkakaloob po natin dito sa ating simbahan, meron po yung kabuluhan. Kaya nagagalak po ang ating Panginoon kasi sa pamamagitan ng ating handog, may papakita natin yung support natin dito sa yung sinasabing tahanan ng Diyos. Ito po yun, yung ating church. Yan sabi po doon sa binasa ko kanina, subukin niyo ako sa mga bagay na ito kung hindi ko buksan ang mga bintana ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Kaya dito, challenge po tayo ng ating Panginoon Diyos na magbigay ng ating handog, ng ating tithes. Sige po, nandito po yung ating box. Tayo po maghandog ng ating tithes.